Hello Team Authentic all over the world! In this episode, mas lalo pa nating kikilalanin ang Masbate. Kaya sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubok po kayo Bayaklok. Ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. At kung hotels naman po sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Good morning everyone! Hi guys, maayong buntag! We're still here in Masbate and kung akala nyo, chill vibe tayo. Nakikita nyo naman may dagat, tapos nakaupo kami dito sa, ano pa tawag dito, papag? Parang ganon. O, ayan, nakaupo tayo dito. Pero ito yun. Alam nyo ba na, ito, ilalagay ko dito sa akin, bumiyahe kami ng 1 hour and 30 minutes bago dito makarating from Masbate City. Nandito tayo sa, basahin ko na ha, Baluarte or Our Lady of the Most Holy Rosary Grotto na nasa Uson, Masbate. So grabe, biniyahe natin yun ng mga 1 hour and 30 minutes. Hindi na namin binlag yung papunta dito. Una, syempre, for our safety. Pangalawa, ninamnam na lang namin yung daan. Kasi yung daan naman talaga, marerewardan talaga kayo ng view, talagang yung dagat, yung kalangitan, and then yung kabundukan. Pagka nagsama-sama siya kasi talagang perfect combination ng nature. Kaya hindi na natin siya binlag. Dito sa Masbate, marami kayong pwedeng gawin dito tulad na lang ng mag-island hopping. And then, marami rin dito mga popular tourist destination. Pero kami, iniba namin ngayon. Parang ang gusto namin, yung talagang, saan pupunta yung mga locals? Gusto namin ma-feel kasi mismo yung local vibe. Gusto namin makilala yung Masbate ng mas malalim. Kasi kung pupunta tayo dun sa mga tourist destination, ang mga makakasalamuhan natin doon, mga mostly, tourist din talaga. So ngayon, yung itinerary natin, as in wala kaming plano, talagang titignan lang natin kung saan tayo pupunta, and then kung saan talaga tumatambay yung mga locals. And then ito, kaya kahit ganito siya kalayo, pinuntahan natin siya. Kasi para sa amin unique siya. Usually, pupunta tayo halimbawa ng Bali, ng Thailand. Kasi di ba meron doong mga temple na nasa gitna ng dagat. So ito, kaya namin siya pinuntahan dahil doon. Wala na tayong masyado pang maraming introduction. Ito na kaagad. Pasok na tayo. So although nga pala sa Boracay, meron naman. Pero hindi naman gitang-gitna ng dagat yun, yung konting lusong lang. May grotto nga pala doon. Pero ito talaga, ang ganda ng pagkakagawa. Talagang para siyang naging island. Si Mama Mary, nandoon siya sa gitna. Siya yung parang naging island nitong lugar. And look at this view. Napaka-peaceful din. Ang ganda niya. I can't imagine, no? Kung dito ka magpapakasal. Lalakad ka, walk down the aisle. Ay, pwede din naman. Diyos ko, ako na naman ang masusunod, eh, no? Kung ako masusunod, papakita ko kasi sa inyo, guys, kung gaano siya kaganda. Ganito ang mangyayari. Kapag dito gagawin yung kasal, meron kasi siya ditong gitna. Dito yung audience, di ba? Tapos, doon pa lang, sa labas, naglalakad na yung bride. Tapos lalagpasan niya tong audience na nandito sa bilog, and then dito na sila lalakad ng kanyang groom papunta na sa altar. Ang layo niya daw sa mga guest. Ang ganda! Nilakad uli namin kayo. Syempre, dapat marating nyo yung mga nararating namin. Yung mga nilalakad namin, dapat malakad nyo rin. And ito na nga si Mama Mary. Of course, let's say a little prayer. Magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya na natatanggap natin and sa kaligtasan natin.
Ito yung paligid niya. Island talaga siya. And then, pwede yatang umakyat kay Mama Mary. Ay, pwede nga. Pwede siyang umakyat. And by this time guys, walang katao-tao. Kami lang talagang dalawa ni Enzo. Yun nga lang guys, pag sa ganitong oras kayo pumunta dito, magiging kalaban nyo talaga yung sobrang init kasi tirik na tirik yung araw, walang masisilungan. Oo. Eh kami yun, nagsando pa kami. Pero nakabalabal na ako this time. So carry lang yan. Wala naman kasi tayong mapupunta na, for example, hapon, may mapupuntahan ba tayong 2, 3 nun? Wala eh. Kailangan talaga nating mamasyal ng umaga para mas marami tayong mapuntahan. Pero ito, apaka peaceful. And then, wala tong entrance fee, of course. Totoong mga bato yan, ha? Hindi yan ginawa. As in, nilagay talaga siya dito sa gitna. Kumbaga, eto parang rock formation siya. And then, dito na tinayo yung grotto. Diba? Ang ganda ng simula natin dito sa Masbate. Kasi, kumbaga dito tayo pumunta. And then, nakapagpasalamat tayo sa lahat ng biyaya nating nare-receive at sa kaligtasan nga. And ayan, after nating magdasal at matusta, babalik na tayo ng Mobo area. Yung Mobo naman, pabalik na tayo doon sa Masbate City. Mga 35 minutes siya from here, pero mas malapit na siya doon sa accommodation natin, mga 30 minutes na lang. Then, beach na tayo. And then yung beach na yon, mga locals din usually, yung mga naliligo. So, kamusta? Worth it ba yung pagpunta natin dito ng 1 hour? Worth it naman para sa akin kasi kahit pa paano nakapagdasal tayo, di ba? Yes. Tsaka yung lugar niya itself, maganda. Yes. So, kung wala naman kayong sobrang oras, pwede din naman. Kasi yung pagdarasal nga, again, kahit sa simbahan naman yan, pwede. Kahit naman sa kwarto, pwede. Pero ito kasi, ang unique kasi sa kanya, as in, nandito talaga siya sa gitna. Para siyang naging island. And maganda rin naman yung view. So, yes, worth it siya. Pero kung wala naman kayo extra time, pwede rin namang skip nyo na lang din siya. So now, tara, punta na tayo ng Mobo and maligo na tayo! After 40 minutes motorcycle ride, nandito na tayo sa Bituon Beach Resort. And then may entrance siya na 80 pesos. Tapos pwede rin pala kayong mag-tent. Ito, daytime 300 and then overnight 500 pesos. Punta na tayo sa parking. Lakad na lang ako, bes. So, tara! Ay, may mga cottages agad. So dito, hindi naman tayo ni-require mag-cottage. Based na nababasa namin, dito talaga tumatambay yung mga locals. So nagsi-celebrate, picnic, ganyan. Ito nga parang may birthday dito. Again. And then, ito parang reunion yata. Naka-uniform sila. Yung mga parlor games pa sila, di ba? And then, ito yung pinaka-beach. But the problem is, super high tide. Based sa experience natin, 3:30 pa maglo-low tide, no? Nang low tide na low tide. Pero mga 2 p.m., medyo bababa na yung tubig. Ayan, itong kinagano lang sa'yo, no? May video, okay. Di ba, magpapalaro sila, pass the message. Tingnan natin yung tubig. At saka yung buhangin. So, yun nga lang, sa true lang, medyo makalat siya. Pero,
Ito yung tubig niya. Ay! Hindi siya buhangin na buhangin. Pebbles. Oh. Pebbles. Pero, yung tubig, tignan nyo naman kung gaano kalinaw ng tubig. Diba? Maganda rin yung tubig, pero yung buhangin niya, pebbles. And then, ayun, makikita nyo nga lang, medyo makalat nga lang siya. Ang hindi namin alam kung baka natangay lang ng alon. Kasi ito malalim agad. Pagka nag-low tide, masarap din siguro dito mag-swimming. Ayun o, hanggang doon yan. So, kamusta ba yung ride dito? Actually, yung ride dito, super bumpy. Yung mga 10 minutes yung papasok na rito, grabe. Forest siya, pero ayun nga, para kami free massage. Ikaw na yung kusang Pero di ba parang papasok rin tayo sa mini zoo? Yes. Kasi iba't ibang uri ng hayop na madadaanan natin, guys. Yes, and then di ba, nakasakay tayo sa motor. So parang dam namin, parami nagsasafari. So ayan, ito yung ganap dito. Dito tumatambay yung mga locals. Kaya one of the locals talaga tayo for today. Di ba, lumusog na talaga kami. Grabe. Grabe rin pala yung initin mo kaagad, oh. Grabe talaga kasi tapat na tapat talaga sa araw, eh. Oo. Ako ngayon, oh, yung guhit talaga rito, kitang-kita na. But anyways, let's enjoy this moment muna. And then, pahinga lang ng very light. Dito tayo galing. Halos kada cottage may nagbibideo, okay? So, pumunta tayo rito sa dulo. And look what we have found. Ang arte ng look what we have found. Nagkaroon dito ng lagoon. Diba? Parang nagkaroon siya ng lagoon. May lusutan dito sa ilalim. Pero feeling ko mamaya, medyo mawawala yung tubig niya kapag ka nag-low tide. Ay, ito, mas okay yung tubig dito. May lusutan sa ilalim. Tara, lumayo muna tayo sa maraming tao. Maghanap tayo ng sarili nating place. May bayad yung mga cottages. Pero syempre kapag wala naman sigurong tao, pwedeng maupo. Charot! Ito, katulad nito, oh. Walang tao. Actually, maganda dun sa area na yun. Kasi para siyang river. And then, nababalutan siya ng mga puno. Tapos meron pang borol. May mga hammocks. Actually, nakakatuwang tignan yung mga locals. Meron magbabarkada, nakaikot lang sila, wala rin silang cottage. Yung iba naman, nakapalibot doon sa iniihaw nila. Dito tayo. Daming bibi dito. Yan. Pwede pa rin dito ipasok yung motor. So, depende kung saan kayo nakapwesto. Ay, sarado nga. Sarado. May bayad daw 20. May bayad na 20 kung gusto mong pumunta sa Pantalang. Very much Siargao. Charot. Ito, cottage din. Ayan o. Cottage. Magkano yan? 400. Very much pang buong pamilya talaga. May siso. Napakatagalog naman ng siso ko. Meron pang mga duyan uli dito. And this will be your view. So, ayan. Ito na yung ganap natin. Grabe, pangalawa pa lang yung minto. Tapos anong oras, no? Magtutunog. Grabe, 1:55. So yan, masarap sana dito kung may baon. Pero kami din na kami nagbaon kasi guys, sa ginagawa namin, kada transfer natin ng location, nag-break kami ni Mel. yes. Tapos kanina, di ba, nagkasaba tayo. Ang sarap ng kasaba bagong gawa. Yes, kasi di ba yun din yung masarap. Una kasi sobrang init, so hindi namin siya matuloy-tuloy. And then, kada napupunta namin bake shop, iba-iba talaga yung lasa. So yun yung maganda doon sa probinsya, no? And then, ito dito sa lugar, to be honest lang to, papaka-honest kami. So, kung dito nyo siya titignan sa ibaba, sa totoo lang medyo marumi siya. Oo, sayang. Ang ganda pa naman ng kulay ng tubig kasi malinaw. Pero guys, pagdating naman sa taas, yun talaga. Marerewarded ka rin ng magandang view.
kasi doon talaga makikita mo yung ganda niya from afar. And then yun nga yung kanina sinasabi namin sa inyo, yung parang meron doong lagoon or river. Very much Lobok River yung datingan. So, grabe yun. Maganda yun. So, kapag tinignan nyo from taas, itong resort, itong beach na to, maganda siya. Yun nga lang, pagdating nga lang talaga sa ibaba, yun. So, sana, no? So, sana mapangalagaan siya. Kasi, yung doon sa pinuntahan natin kahapon, nakikita namin nililigpit talaga yung basura. So, tingnan natin, baka naman kasi mamayang hapon, bago, hindi nga pala ito nagko-close, may overnight nga pala. So, malay nyo, may time pala na linis, or baka naman kasi yung mga kalat galing din somewhere, sa dagat. So, yun din kasi yung, disadvantage kapag may yung pwedeng magbaon ng kahit ano. Sana, maprotektahan. Kasi grabe, ang ganda ng Pilipinas. Talagang ang kailangan na lang talaga yung pag-aalaga natin. Maging responsable tayong mga Pilipino. Talaga tayong Pilipino. So yeah, ang susunod natin pupuntahan, beach ulit. Malapit na yun dito siguro, wala nang 20 minutes yun. After kulang-kulang 15 minutes ride, nandito na tayo sa Lecuson Beach. And ito guys, talagang public beach siya. Very local. Pero may parking na 20. Kasi parang ipapasukan mo din yata. Private property din. And then, ayan o. Ay, may nagtitent. Merong tent. Pwede pala mag-tent dito. Tapos, ang daming bangka. Daungan siya ng mga bangka ng mga locals. Yan. Tara. Lakad tayo dun. Ay, merong cottage at saka swing din. Dito may nagbo-bonfire. Ano ba? Lutuan pala. Sorry naman. Pakita din namin sa inyo tong Lecuson Beach. Pebbles talaga sila dito. Dito pebbles talaga. Parang Batangas nga. Malalim ka agad eh. Pero pa low tide na yan. Ito yung itsura ng kanyang beach. It's 3 p.m. Kung saan kami napapadpad, no? Kasi ginagawa namin yung Google Maps, sinuzoom lang namin ang sinuzoom. Tapos diba sa Google Map kasi, yung parang, tawag doon? Hindi naman tourist spot. Yung parang mga landmark, gano'n. Di ba kasi makikita mo doon? Mag-appear ka agad. Kunyari beach, meron siyang payong na ganyan. So yun, zoom lang kami ng zoom. Tapos minsan, tinitignan namin sa YouTube kung meron. Tapos papanoorin namin, minsan wala din naman. So ayan, so ito yung situation dito, very much locals, pati yung mga dadaanan talaga. Guys, yung way papunta dito sa beach na to, very local na talaga. Madadaan natin dun yung mga local houses, pati na rin yung mga tao, no? Yes, yung mga nakatambay, nagbabasketball, ganyan. And then may view naman na maganda. Actually, yung pababa kasi yung nakakatakot. Meron kasi talagang sobrang pababa. Patarik na pababa, no? Yes. So, challenging din yung papunta dito. Tapos, meron din time na bumpy yung pinaka-ride, yung papasok na dito. So, yeah. So, ito na ang ganap natin. Hintay tayo ng kaunting low tide. Tignan natin kung maliligo tayo. Kung hindi naman, ito, nakarelax lang tayo. Tapos, ito pala nakikita natin itong cottage, 500 pesos pala siya. So, sa isang cottage lang siya. So, ngayon tayo, ito, naglatag lang tayo. Multi-purpose yung bandana natin. Kanina, kahit pa paano, pang ano ng shield. araw. Oo, ngayon naman, bago namin sa inyo ipakita from taas. Pakita muna namin sa inyo yung ibaba. Ayan. Medyo makalat siya, no? And then, ito nga yung buhangin niya. Hindi siya white.
parang silver. Gray. Yung pala yun, silver. Pero yung tubig niya naman malinaw sana. Ano siya? Actually, hawig siya ng Laia sa Batangas. Ayan. And then, syempre, karamihan talaga dito, as in local talaga. Ayan. Ayan. So, kumbaga, kung dito ka sa ibaba titingin, parang hindi siya inviting maligo. Lakad tayo sa medyo dulo. Yun nga yung datingan niya. Very much Laia. Tapos meron na rito mga cottages. Yung mga malalaking cottages talaga. Ay, may nakalagay rito. Sari-sari store, piso wifi, Gcash. Diba? Ayo nga, ayun o. Malaking sari-sari store siya. Sige, punta tayo dun hanggang sa dulo. Kasi baka mamaya meron pa itong hidden gem. Oh. Tapos napalagpas natin. Here's the view. Kahit saan kayo tumingin, bundok. And then, parating na tayo rito sa pinakadulo. Mas marami yatang tao ditong naliligo. Ayan. Pakita namin sa inyo yung situation. And then, syempre dito, huwag tayo mag-expect na merong foreigners. Kasi talagang very local talaga siya. Ayan. Nandito na tayo sa pinaka-dulo. Ay, ang dami pa ng tao talaga dito sa dulo. Nandito pala sa dulo yung maraming tao. And then, to be fair naman, mas maganda yung side dito. Dito kasi talagang maliliguan mo na siya. Ayan, oh. Ayan, ito, swimming area talaga dito. Tsaka dito, malinis. Ayan, oh, malinis talaga siya. Oh. Dito pala ang swimming area, kaya pala nandito sila. Dito sa side na to. Oh. Diba? So, nandito pala sa dulo yung pinaka-swimming area. So, ngayon nakita na natin yung ibaba. Papakita naman namin siya sa inyo mula sa taas. So yes guys, this is Licoson Beach. So ano lang ha, para lang less expectations tayo. Naalala nyo before, no, lagi nyo sinasabi, bili naman kayo ng drone. Di ba lagi namin sinasabi, ayaw namin ng drone. Kasi guys, yung totoo kasing ganda niya, makikita mo siya sa ibaba, hindi naman kasi sa taas. Yung eye level mismo. Yes. So, kaya dati ayaw naming bumili ng drone. Kasi nga baka mamaya, kapag palipad kami ng palipad ng drone, tapos makikita nyo, ay, ang ganda, punta tayo doon, ang ganda. Tapos pagpunta nyo sa ibaba, ay, bakit ganun, hindi naman pala siya maganda. Mabudol natin kayo. Mabudol namin kayo. Kasi ilang beses na rin kami nabudol dati nung mga may vlogs na nagdo-drone. Tapos pagpunta namin doon, oh my gosh, yun pala yun. Ito na pala yun. Yes, so kaya yun ha, naalala nyo yun, talagang ayaw talaga namin. Pero for this summer series, gusto nga talaga namin ipakita sa inyo yung ganda ng Pilipinas. So, kaya tayo bumili ng drone. Pero basta, less expectations, ang pinapakita rin naman namin sa inyo para balance yung itaas at yung ibaba.
para just in case pupunta kayo. And then, ito na, to be honest, yung mga napupuntahan natin today, wala pa kami nakikita ritong fabulous. Totoo. Wala pang ganun. Pero kasi nga, di ba, yung goal naman kasi natin, makasalamuha ng mga locals or kung saan talaga sila pumupunta, ano bang ginagawa nila. Kasi gusto natin makilala mismo yung Masbate. And, totoo naman, yung kunyari, doon kami sa bakery, nakakausap namin yung mga nagtitinda. Kunyari, nakaupo kami sa ganito, nakakausap namin yung mga locals. Magpa-park lang kami, makakausap namin yung mga locals. Pero yung mga gano'n kasi, hindi na natin binablog. Kasi ayaw naman namin na, ay wait lang po, taga saan po kayo? Harap kami nakaharap ng camera. Naalala mo sa gas station kanina, yung gasoline boy, Ayan siya, parang ayaw tayong paalis. Ang tagal namin nakausap. Oo. So, yun siya. So, more than sa mga pinupuntahan nating lugar, yun nga, gusto kasi namin talagang ma-feel yung local vibe. Para maiba naman. Kasi usually, nakita nyo naman, nakakailang summer series na tayo, nakapag-island hopping na tayo, nakapag-land tour na tayo, nakapag-stay na tayo sa iba't ibang klase ng accommodation. So, dito naman sa Masbate, gusto lang namin makilala talaga yung mga locals at yung mismong area kung saan sila tumatambay. And after less than 30 minutes of motorbike ride again, nandito naman tayo sa Mangrove Tomb. Ito, nasa Masbate City na mismo. Actually, mga 5 minutes away lang siya sa accommodation natin. Tara. So, from its word or name, of course, alam natin na mangrove tong makikita natin. Tingnan natin kung may entrance, pero mukhang wala naman. So, ito itsura niya. Ayan, mangrove talaga. Paligid talaga siya ng mangrove. So, may hawig siya yung dun sa Bantayan. Alala niyo yun? Hello po. Yung sa Camp Sawi at Camp Wagi. Ang maganda rito, meron siyang view deck. Ito, akyat kayo dito. Ito yung view deck niya. Paakyat sa taas. And then, for sure, ang ganda ng sunset dito. Kasi kitang-kita yung araw. Pwede bang hindi natin ma-experience to? Ang pag-ikot pa akyat, syempre, experience natin to. Eto, for free talaga siya. Ay, ang laki niya pa. From here, meron pa doon, no? Meron pa doon view deck. So, puntahan natin, baka dito na tayo mag-sunset. Kasi anong oras na rin, no? Magpa-5 na, guys. Puntahan lang natin, pang-apat lang to. Ilan, oras? 4:52. Tara, akyat tayo. Tapos meron kami mga cottage na nakita. Meron ding mga nagiinuman. So, pwede siyang uminom. Eto na yung ating view. Here's our view. Hello po. And then, eto pa meron pa doong platform. Eto, pwede pa tayo rito maglakad. Actually, ang laki ng area. And then pa low tide na. Kaya lumalabas na rin yung mga mangrove. Sa Enso. Hindi pwede rito magpalipad ng drone kasi ang lapit na natin sa airport. Ay, relaxing and peaceful. And then nga, again, yung mga locals, makikita mo ulit kung ano yung mga ginagawa nila. Makakasalamuha mo talaga sila. And then ito kasi buong pamilya, tapos iba magbabarkada, and then nagsiselebrate talaga sila. Birthdays, kung ano pa man yung celebration, tapos may baon sila, nagiinuman sila. Sa mga beaches naman, meron naman silang mga video okay pa. At saka ano yung best? Yung speaker. Kanya-kanyang speaker. Good speaker, di ba? Palakasan. Tara na, guys. Baba na tayo. Ikot na tayo dito. Ito talagang relax na lang. Namnamin na lang natin yung view. Ayan, galing tayo sa init. Tapos ngayon, ang sarap nung hangin. Lakad pa tayo. And then may mga ilaw, so baka bukas din to hanggang gabi. Ang kaibahan nito, yung sa Bantayan kasi, tatandaan nyo yun, langit-ngit ng kawayan yung naririnig nyo. Ito, talagang, talaga siya, concrete. Bato talaga. Ay, may mga, naman, parang cottage, bubong.
Ganyan. So, pwede kayong mag-relax. Tara, ito yung view natin. Oh. Here's our view for today. Meron pa rito photo spot. Ito. Ang laki naman itong view deck na to. Kasha 100. Sa laki, kasha 100. Oh, tapos meron pa doon. Malaking area talaga siya. So, kung gusto niyo talaga walking, tapos makalanghap ng fresh air, this is the right place to be. And then, kung gusto niyo mag-trip, katulad ng ginagawa nila, nung nag-low tide na, bumababa na sila. Nilalakad na rin nila ibang mangrove. Ayun, katulad doon. Oh, di ba? Kaya sa laki nitong area, hindi kayo magtutumpuk-tumpukan sa isang lugar. Oo, yun yung maganda. Kaya kada kunyari, lakad kami dito, kaming dalawa lang. Tapos pagdating namin sa mga kubo, makikita nyo, nandoon, mangilan-ngilan. Tapos lakad ulit kaming dalawa lang. Pagdating nyo namin sa kabilang kubo, mangilan-ngilan. Ang laki kasi talaga ng area. Diba? So ito yung ito yung mga wala sa atin sa Manila. Na dito, kapag pumunta kayo, may enjoy nyo siya. And then, it's all for free. Guys, so nakakita tayo rito ng cottage. Walang katao-tao. Dito tayo. Hihintayin natin ang sunset. Oh, di ba solo natin? Halika dito. Oh, ito, napapalibutan talaga siya ng mangrove. Kahit dito, oh. So nakakatuwa lang din, di ba? Kasi based nga doon sa natutunan natin sa Zamboanga, yung mangrove kasi talaga yung sumasala ng dumi ng dagat. So ito, ang daming sumasala, ang daming filter. And isang buong araw na naman ang pinagsamahan natin. Pagod ba namin kayo? Nainitan ba kayo? So, na-enjoy mo ba siya? Super kong na-enjoy kasi lalo na yung mga quick stop natin. Alam nyo ba guys, hindi lang namin napakita sa inyo, meron kami ginagawa ni Mel, kumakain-kain kami sa kada stop na ginagawa natin. And syempre, nalalaman nila na hindi tayo taga rito. And doon nagsisimula yung conversation namin. Tinatanong kami kung pang ilang araw na namin dito at kung ano-anong places na yung napuntahan natin. Yes. So yun, isa yun sa mga memorable. Yun nga yung paulit-ulit din namin sa inyo sinasabi, minsan, it's not the destination, pero yung journey papunta talaga doon. So, kami ba, ire-recommend ba namin sa inyo to kung pupunta kayo dito? Of course not, kasi hindi naman ito talaga yung popular na way para mag-travel dito sa Masbate. Again guys, ang dami nyo rito pwedeng puntahan. Pwede kayo mag-island hopping sa Ticao, tapos sa Burias Island, and then meron pa yung mga 2 hours away from here sa Masbate City. Pwede nyo rin yun ma-enjoy. But kasi nga tayo talaga, ang gusto na talaga naming ma-feel yung local vibe, which is 100% achieve talaga namin. Yung mga kinainan din namin, yung talaga, yung parang doon ba sa atin, yung parang yung, alam yung mga kinakainan o tinatambay ng mga tricycle driver. Ganun yung kinainan namin kanina. Local garinderias. So yun, ang saya noon, nasa isang table, tapos magkakasabay kaming kumakain. Kasi dito guys, hindi nyo naman pwedeng suluhin yung isang table. So kung 4 yung upuan doon, may tatabi talaga sila pagka 2 lang kayo. So yun yung na-achieve natin, yung local vibe talaga. So lahat ng napuntahan natin, yes, hindi nga siya ganun ka-fabulous, pero feel namin yung Masbate. Parang by this time kilala namin, alam nyo guys, ang babait nila talaga. Wala sa amin kahit isa na parang nagtaray, walang sumimangot sa amin. Tapos yun nga, alam nila kahit papunta ng beach, alam kaagad nila na turista kami. Tatango sila, ngingiti sila, gano'n. So, ganun din yung ginagawa namin sa kami. Puro magandang hapon po, magandang umaga. Sana mas maalagaan talaga yung Masbate. So, actually, yun kasi yung problema din, no? Kapag hinayaan, halimbawa, na magbaon ng kung ano-ano. May possible na iwanan lang kung basa-basa yung mga basura nila. Yes. So, yun yung kasi napansin namin sa mga areas na napuntahan namin. May mga plastic, merong mga spoon and fork, ano pa ba yung paper plates, Pet bottles. So, sayang. Sana kung mas maalagaan pa natin itong mga spot, kahit hindi siya tourist spot. Imagine niyo, 'di ba? Talagang na-enjoy niyo siya, local na local, kayo lang mismo yung nakaka-enjoy kasi hindi naman siya popular sa mga turista. So kung aalagaan natin 'yun,
pati yung mga next generation nyo, yung anak, yung kaapu-apuhan yung may enjoy pa siya. Totoo. Kasi ano nga pala, last na kasi, alam nyo, tuwa ako kasi nagtataka siya. So bakit lahat dito marunong lumangoy? Kasi halimbawa, nakikita namin magtatay yung anak niya. Ihagis niya. Sa dagat. So, di ba, nai-enjoy nila yung mga simpleng bagay. So, sana lang talaga alagaan natin ang ganda ng Masbate, ang babait ng mga tao dito sa Masbate. Pero sana lang talaga mapangalagaan yung pagdating talaga sa basura. So, ayan. So, sana po mas nakilala nyo rin katulad namin ng Masbate. And, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Summer Seria Travel Travel Vlogs. Vlogs. Bye, everyone. Mwah.